Dek pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date. Ang hirap nyo na magpaliwanag, boss. Kung mga despite sa mga nangyayari ito, paano sa kanila parang walang nangyari, business as usual. Oo, di ba? At bakit malakas loob nila? Dahil hindi pa nakukulong si former speaker. Halalan. Eh kung wala hong eleksyon o Noel na tinatawag nila, eh hindi na demokratikong bansa ito. Mga unggoy, wag ho kayo magpakasasa sa kapangyarihan dahil may katapusan ng lahat niyan. Yung termino nyo, matatapos at matatapos yan. Ayaw nyo man at sa hindi. Yung termino nyo sa 2028 tapos na. So kung hindi nyo bibigyan ng eleksyon, ano gagawin nyo? Nagtatanong lang ho kami. Ayaw nyo ng eleksyon? Bakit? Gusto nyo manatili sa pwesto? Ano kayo sineswerte? Unggoy. Yan, oh. Ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga sila hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang yung tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Yes. Good morning mga kasama na. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po. Hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho Oo, mukhang kine-question na ito ni Lugutan o si Mr. Sipon. Ito si Chis Escudero. Sabi niya ganito, breaking news ito Nakanantipak lang. Wala sa konstitusyon, Attorney Sipon, kine-question ng Senate Impeachment Court sa bilang ng mga senador para sa conviction ni BP Sara. Nako, bago natin pasadahan yan. Andiyan po yung join button. Puminindot ka na sa dulo ng ating video. Siyempre, yung shoutout segment natin. Ngayon, kukontrahin natin yung sinabi dito sa post na ito. Nakakatawa. Hindi naman ho siguro ito pinanganak kahapon. Naging abogado nga ho ito Pero hindi niya ho alam ang meaning at ibig sabihin ng nakasaad sa artikulo. Ano ba yung artikulo na yon? Artikulo 11, section 3, pahina 6. Ano ba nakasaad doon? Ito kasi parang hindi ko alam kung nag-aanga-angahan to o talagang kine-question mo lang para meron kayo masabi at manggulo na lang sa ginagawang trial. Pinapangunahan nyo yung mga senator judge. Alam nyo itong nangyayari ngayon, sinabi na ho bago kayo magsimula na kailangan ng threshold na 16 na boto, buong 24 senador. Bakit may paandar kayo na wala daw sa konstitusyon? Ito sabi niya, basahin natin Kinuwestiyon ni House Public Prosecutor Attorney Berhil Ligutan ang requirement na 16 na boto ng senator judges para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na nangyayari. Ito ay matapos panindigan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na kailangan ng 16 affirmative votes para sa conviction batay sa constitutional requirements na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Bakit? Kine-question mo. Diba? Tapos sasabihin mo, wala sa konstitusyon. Wala sa konstitusyon ang 16 na boto. Yan ang kanyang pahayag. Kine-question niya. Ngayon, sasagutin ka ng Constitution Article 11, Section 6, Pahina 6, Section 3, Pahina 6. No person shall convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate ng Senado. Senate na ng Senado pa. Yan din ang sinabi ni former Justice Ascuña at ni former Justice Davide. Di sa is. Sampal nyo sa pagmumukha nyo. Di sa isang kailangan. Di ba? Paano ba kinikwenta yan? Alam nyo naman siguro kung paano. Divide nyo lang yung 24. Kunin nyo lang yung 2 sa third. Di sa is. Di ba? Computin uli natin para magkaintindihan tayo. Ang titibay kasi ng pagmumukha nila ng mga ito Ayan na, wala na tayong
ito wala tayong tawag nito, battery yung cellphone natin. Kukumputin ko sana, pero kayo na ho mag-compute. Bakit ba nagsasabing wala sa Constitution? Ano ba yung sinasabi niya? May legal debate ngayon tungkol sa ibig sabihin ng salitang all of the members of the Senate. May isang constitution law interpretation na nagsasabing kung may mga senator judges na hindi makakadalo o makakalahok, maaaring ang two-thirds ay compute batay sa mga aktwal na kalahok. Mali. Yaan ang isang mga pagkakamali nyo. Kaya nga sinabi, di ba? No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Hindi naman sinabi dun, na hindi makadalo, na may sakit, kung ano-ano. Tantanan nyo kami. Nanggugulo na lang ho kayo. Masyado kayong patawa. Masyado ho kayong nagmamagaling, pinapangunahan nyo yung mga senator judges. So ngayon, eto tayo, pasok tayo dito. Andito sila. Sabi rito sa video na ito, bida ho si Trilling dito, pero hindi ko lang alam kung makakadalo si Trilling dito. Breaking news pa rin ito, Posibleng hindi na humarap sa Senado prosecution waive, dropping Trillanes as witness in BP Sara impeachment trial. Bakit hindi ipapadaluhin, Yan ang tanong. Bakit hindi ipapadaluhin? Yan yung nagsiwalat Yan yung nagbigay ng mga napakaraming testimony. Di ba? Tapos hindi niyo papadaluhin. Ano to? Kwentong kutsero? Sama-sama na naman sila. Meron naman silang paandar dito. Ano sabi dito? Kung si Antonio Trillanes mismo ang naglabas ng mga pahayag at delegasyon tungkol sa di umano'y mga transaksyon at yaman, bakit hindi siya dadalo? Siya nag-expose nito alamin nga natin dito sa mga kwentuhan dito. Kasama si Trilling ba dito? Hindi Sino-sino yan? Alamin natin. Sa mga inilista po ng mga testigo ng atin pong prosecution, I think siya din po ay ilistang testigo ng defense. I have to confirm it again. Pero syempre, katulad ng binabanggit ho natin for each and every article, nakabatay ho tayo on day-to-day, week-to-week, witness per witness testimony, bago ho magpasya doon sa mga susunod pong mga isasalang po ng mga testigo. No? So, Kita mo kasi nungalingan nila. Bakit? Yung testigo nila na taga-kamara, di ba? Pinapunta lang nila doon tapos pinauwi. Di ba? Ganun na nangyari. Wala silang nagawa. Wala rin nagawa ang depensa. Dahil ang sabi ng prosecution, matagal na raw daw wala sa kamera yung babae na yun. Bakit yung sinamang witness? Di ba? Tapos magdadrama ka. Wala ka ng bugi naman talaga. Siyempre, I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date. Ang hirap nyo na magpaliwanag, boss. Doble kayod, ano? Kasi alam mo bakit? Pag binalikan ito ni Bibi Sara, sira talaga ang karera nila sa politika. Gago! Oo. Alam niyo bakit? Ang lakas nito manira. Ngayon, siya ata yung spokesperson dito Kasi siya lagi ang bida Di ba? Siya ang bida rito, pero ngayon, tingnan nyo. Halos hindi na matulog kahit Sabado-Linggo, bira. Galingan nyo yung kayod, para galingan nyo. Itodo nyo na yung paninira nyo kay Bibi Sara. Dahil pagdating ng 2028 at tamang panahon, Bibi Sara naman. Wag mong kalimutan, unahin ito, Bibi Sara. Ipakulong mo, Bibi Sara. Ganun, dapat. Ipakulong, dapat ang ipakulong. Kagaya ng itong susunod na video. Sino ba dapat ang makulong? Pero tuloy natin yung pinagsasabi nito. Tuloy po siya o hindi. Lalo tigit we are Kita operating under expedited time Hindi pa frame. sila sigurado kung ihaharap nila si Trilling. Bakit? Puro peke statement dun Di ba? Walang mapapatunayan, lalo na pag pinag-cross-examine ninyo ng depensa, mapapahiya ako, mama. Kaya ganito lang, pilit nila ngayong sasabihin na posibleng hindi padaluhin
O posibleng padaluhin. Bakit may posible? I-witness nyo yun. Di ba? Yan ang mahirap. Pag gumagawa na naman sila napakalaking kwento. na hoping to finish before December. Ano mangyayari diyan kung halimbawa lang na hindi matapos by December itong trial ni BP Sara? Anong mangyayari? Isang malaking katanungan lang ho ito. Tatanungin natin sa kaibigan ko kasi siya yung maraming nalalaman dito. Ano ang pwedeng mangyari if hindi matapos by December ang impeachment ni BP? Ano kaya sagot dito ng kaibigan ko? Tsaka may mungkahi pa yan si Ilong Ranger. Ano yun? Gusto niya raw gawing 4 days daw yung trial. Wow, papaldo na naman sila. Papaldo! Gusto ng 100 million per week. Ito sabi, kung umabot ng January 2027, ang posibleng mayari ay maaring magtuloy pa rin ang trial lampas December. Walang nakikita sa Article 11 ng 1987 Constitution nagsasabing dapat matapos ang impeachment trial bago mag-December 31. Kaya ang simpleng pagpasok ng 27 ay hindi sa sarili nitong dahilan na para automatikong matapos ang kaso. Maaring ma-extend ang proceeding ng Senate Impeachment Court. Kung hindi pa tapos ang testimonya, presentation, ebidensya, rebuttal at deliberation, maaring ipagpatuloy ng Senado ang proseso alinsunod sa kanilang impeachment rules. Ang pinaka-importanting issue ay ang termino ni BP Sara. Kung ang impeachment case ay hindi pa tapos habang siya ay nasa pwesto, hindi otomatikong mawawala ang kaso dahil lang nagpalit ng taon. Ang impeachment ay isang proceeding laban sa impeachable official at ang Senate ay impeachable court. Ang impeachment court ay ang may jurisdiction dito. So ngayon, tanong dito, kung magpapatuloy, kailangan nila kumuha rin ng 16 na boto, di ba? Dahil kung hindi, ay wala. Acquittal ang mangyayari dito. Ngayon, punta tayo dito sa sino dapat makulong. Balik tayo dito kasi lumabas na naman po ang mama. Hindi ko lang ho talaga alam kung ano ang tunay stand, ano ang tunay na tayo nito. Bakit eto na naman siya? Parang nangyayari, lalabas, babalik, pupunta sa kabilang kampo, lalabas, babalik, pupunta sa kabilang kampo. Hindi natin alam. Kaya alamin natin kung ano naman yung istorya dito. Para maibalik yung tiwala, there's only one way, di ba? Na dapat mapakulong sa kasong plunder si former Speaker Martin Romualdez. No? Iba't ibang klase yung congressman na nakasama namin. Meron talagang ayaw. Yeah. Meron talagang, alam mo, ang nakakalungkot is, merong mga, despite sa mga nangyayari ito, parang sa kanila parang walang nangyari, business as usual. Di ba? At bakit malakas loob nila? Dahil hindi pa nakukulong si former speaker. Nako. So kaya meron malalakas loob pa rin. Yes. Parang hindi natututo. Kasi parang walang overconfident, no? Hindi, parang feeling nila powerful. yung boss nila, untouchable. Hindi. Kami, ganun din. Yun ang iniisip nila. Pag ganito yun nga, sabi nyo nga, nananawagan ka or kinakausap mo yung kapwa congressman. Hindi, sila kumakausap sa akin, papatago pag ano. Okay yan. Pero kami, tatahimik na. Ikaw ng bahala. Nako, so ngayon. Baka mapag-initan kami. Paano ho yan sa mga kababayan, sa mga ating congressman? Kayo po ba'y ready sa darating na eleksyon na karamihan sa aming mamamayang Pilipino gusto namin naninindigan kayo at tumatayo para sa atin. May budget o wala. Kasi mas para malinis natin ang sistema ng korupsyon sa ating, sa ating bansa is kailangan dumami po kayo, katulad ni Kong Toby, na manindigan kahit wala akong budget ngayon, pero sa susunod, 3 taon. Pero mahirap mahirap. I know, pero mahirap naninindigan na pala ito si Kong Toby. Sure na ba yan? Diba? Sure na kaya yan? Ako ho yung tatanong lang. Kayo ho ba yung magtanong din kayo, sure na kaya yan paninindigan ni Kong Toby? Sino ba ang kanyang manok ngayon dito? Baka mamaya pagdating ng ilang linggo, punta na naman sa kabilang kwento.
magkwentuhan na naman tayo. 'Di ba? Simplihan lang natin kasi nung una, tapos biglang ganun, tapos ganito na naman, tapos ganito na naman. Eh kung maninindigan ka, totohanin mo na kung Chobi para masaya ang lahat na gusto mo rin ipakulong si Balulu. Sabi nga- Wala ka na tutulong sa Oo, ating mga eh. bayan. Kaso kung Toby, no, maybe it's so easy for me to say because I'm not in your position. But I believe naman na kapag nasa talagang, parang ikaw, pag nasa tama po kayo, talagang yung constituent nyo rin po mismo ay maiintindihan. Tama ka. Tama ka. Tama ka doon. And leadership is always by example, di ba? Yes, opo. If papakita mo sa kanila na kailangan panindigan to dahil ito yung tama, magtiwala ka na Yes. gagawin din nila ang tama, lalo na pagdating sa eleksyon. Ako yan lang prinsipyo Yes, ko eh. tama. Pag pinakita mo sa kanila na pinanindigan mo yung tama, maninindigan din silang gawin ng tama. Correct. Kasi magiging parte ka na rin ng sistema eh. Pag gano'n hindi na magbabago talaga kung walang mag-uumpisa. Kahit parang, alam niyo, Kong Toby, yung ginagawa niyo, kahit sabihin mong isa, dalawa, tatlo kayo, malaking bagay yan eh. Kasi yung mga Kaya katulad nakakapagod eh. oo, kahit naman kami, di ba? Nakakapagod. Pero sabi nga nila, we need to start somewhere. And as long as we're guided by the Lord and ginagawa natin yung tama, eventually, yan eh, masusubaybayan or susundan ka ng mga tao. Yes. And naninindigan ka kasi. And sana, no? So yun, medyo maganda ata ang mood ni Kong Chobi ngayon Kong Chobi, totoo na buhay yan. Nagtatanong lang ho kami. Kami yung happy kung ganito ho ang maririnig namin na pumapanig ka na sa totoo. Pero anyway, hindi naman talaga kagaya ito ng mga ibang congressman, lalong-lalo na si Jobante, si Chuchu, yung mga mukhang perang mga... Ang ano ko lang dito, sabi ni Aling Ledesma, tumayo na kung ano ba talaga ang stand. Hindi yung marami pang pasakalye. Alam nyo naman, kamag-anak daw ho di umano, yung asawa nito ay si... Anyway, ito ang delikado. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang impeachment kay BP Sara, yung conviction na tinatawag, pag hindi ho nila nakuha, meron naman silang plano. Kagaya nung sinabi ni Ligutan na meron siyang gustong pag hindi raw gusto raw mag-people power, wag naman ganun. Anak ka ng tipaklong. Pinapalabas nyo na talunan kayo eh. Diba? Talunan kayo kung ganun ang gagawin nyo. Ngayon, meron ditong lumalabas na video. Baka posible. Pag hindi na na-convict dahil wala yung 16 na boto at hindi sila nakakuha ng 16 na boto, ang gagawin nila daw di umano, eto, palabas natin yung video na ito. Walang eleksyon. Papayag ba kayo na magkaganon at magkawindang-windang na naman ang nakasaad sa demokratikong bansa na kailangan mamili ang isang bawat Pilipino ng kanilang iboboto sa halalan. Kung wala hong eleksyon o Noel na tinatawag nila, hindi na hong demokratikong bansa ito. Mga unggoy, wag ho kayo magpakasasa sa kapangyarihan dahil may katapusan ng lahat niyan. Yung termino nyo, matatapos at matatapos yan. Ayaw nyo man at sa hindi. Yung termino nyo sa 2028, tapos na. So kung hindi nyo bibigyan ng eleksyon, ano gagawin nyo? Nagtatanong lang ho kami. Ayaw nyo ng eleksyon? Bakit? Gusto nyo manatili sa pwesto? Ano kayo sineswerte? Unggoy. Yan, Ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga silang hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang yung tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama, gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila
na prevent ang pagtatakbo ni BP Sara dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila Tama. mananalo kay BP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Ano? Magandang gabi, Pilipinas. Welcome sa tambayan ng tunay na opinyon ng taong bayan, Yan ang Vox sinasabi Populi. natin. Ganyan ang mangyayari talaga. Kung halimbawa, hindi nila mapigilan at walang conviction mangyayari, mahihirapan talaga sila sa 60 na boto, kaya gagawa na hulang sila ng mga paraan kung kaya nila ang taong bayan. Kasi gigil na ho ang taong bayan dito sa nangyayaring pandadarambong sa kaban ng bayan. Biruin nyo, mangungutang pa para sa sariling kapakanan. Ayaw na lang nilang Ayaw na lang nilang tawag dito, itulong sa sambayan ng Pilipino. Gusto nila sarili nilang kumita. 'Di ba? Kawawa ang bansang Pilipinas. Pero sila mali-mali taho. Alamin natin kung ano yung dito sa Vox Populi. Dito ang boses mo ang bida. Sa bawat episode, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa may init na usaping pambansa mula politika, pamamahala hanggang mga isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Layunin ng Vox Populi na maging tulay ng tunay na boses ng bayan. Isang lugar kung saan ang bawat Pilipino ay may espasyo para magsalita, magtanong at makialam. At ngayong gabi, kami ang inyong host. Ako si Ka Arbona. Ako naman si Jay Guevara. Ako po si Master Judea. Ako po si Coach Oli. At ako naman si Boss Dada. Tara na, makisali, makisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Uy! Oy. Yan ang maganda dyan. Minsan talagang napapanood ko to. Magaling din talaga ito. Kaso wala si Boss Banat Bay, Hindi, napag-usapan lang yan kasi na-interview nila yan. Na-interview nila dyan si tawag nito, Attorney Harry Roque. So, yun ang sagot ni Attorney Harry Roque dito sa interview nila. So, alamin natin ano ba yung totoong sagot. President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila'y nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Mga banateros, ano pang yung mga tanong? Meron pa kayong tanong kay... Alam mo, sa tingin ko, kahit na ipasok pa nila yan si Biko at saka to si Charis, malabo rin. Wala din mangyayari. Desperate lang talaga sila eh. Naghahanap sila ng pinartner na nila si Risa, kay Torre, tapos pati itong si Remulla, o sino-sino Speaking na of Remulla, ha? Yan. Boying Remulla, ha? Parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Nako, yan mukhang magkakaalaman dito. Mukhang totoo yung sinasabi ni Boss Dada rito. Well, anyway, alam na natin kung halimbawa hindi nila ma-impeach si BP Sara, baka gumawa na naman sila ng kwento nila, walang eleksyon mangyari, hindi naman pwede yun. Diba? Isang malaking kalokohan na lang na gagawin nila sa bansang Pilipinas na gusto nila. Paano yung gusto ng sambayan ng Pilipino? Yun dapat ang kanilang yun ang dapat ang kanilang tinututukan. Sa sambayan ng Pilipino kayo tumutok, hindi yung pansarili nyo lang. Diba? Kahit naman, totoo yung sinasabi ni Boss Dada, ni Coach Oli, wala hong makakatibag sa mga Duterte. Wala hong makatatalo kay BP Sara. Kaya kung ano-anong paraan na lang ginagawa nila, magawa sila ng kwento, naghahanap sila ng itatandem kung kani-kanino, kita nyo, napangalanan, taga Maynila. Sunod, yung virus, saka yung sinabi ni na isang mukhang unggoy. Di ba? Sunod, sino pa? Wala.
Meron pa sinabi sila, taga-Pasig, nako po, Rudy. Meron pa taga-Maynila. Meron pa sinasabi silang na gusto nilang tumakbo. Hindi po natin sasaklawan pa yan. Ngayon, pag dumating ang oras na talagang alam na natin kung sino yung mga lineup, wag kayo bibitaw, Sara Duterte lang tayo. Kahit sino pa yan, magaling daw yung Pasig, magaling daw yung Quezon City, magaling daw Muntinlupa, magaling daw yung Maynila. Basta kami, taga Davao ang iboboto namin. Solid. Pasadahan muna natin itong tuloy daw yung investigasyon patungkol dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Kita nyo, ginigisa na talaga si Senator Alan Peter Cayetano. Antibay din nila, no? Paimbestigahan daw ho. Alin na naman daw paimbestigahan nyo? Wala pa rin kayong katigil-tigil, Patuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa paggamit ng pondo ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC para sa 2019 Southeast Asian Games. Sinusuri rin ng ahensya ang papel ni Senator Alan Peter Cayetano sa organisasyon. Si Kai Villan sa report. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakakalap na ang ahensya ng mga ebidensya at nakikipag-ugnayan na rin sa iba pang government agencies na umano'y naglaan ng pondo sa FISGO. Marami na kaming nag-gather na mga ebidensya. Sipin nyo matagal ng issue yan. Matagal na ho, naubos na ho yung budget niyan. Pero anong nasa isip nila? Sige nga, panggigipit. Ganun lang yun. Lagi na lang panggigipit at panggigipit. Patuloy ang investigasyon. Panggigipit ang nangyayari dito. 'Di ba? Dahil malakas ho sa survey. Pwedeng mag-vice president. 'Di ba? Si Senator Alan Peter Cayetano gagawa na ho ng kwento. Kasi sino magiging kalaban nito? Kung halimbawa lang. Pero hindi pa naman tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang lineup. Pwede naman na ang mangyari ganito. BP Sara Marcoleta, pwede. Mas advantage. BP Sara Cayetano, pwede rin. Hindi masama. Kasi parehas naman na magagaling. Abogado rin. So ngayon, tuloy ang investigasyon dito. Sabi ni Aling Ledesma, baka pipigilan na naman yung pag-usad ng karera nitong Senador Alan Peter Cayetano. Kung siya man ang ilalagay at itatakda ni BP Sara maging Vice President. Pwede, di ba? Kayo, ano bang naiisip nyo? Kaya ganito siguro, magawa na lang sila na kwento na tuloy ang investigasyon. Gigipitin, kakasuhan. Sino? Sino ang naiisip nyo pwedeng mag-vice president sa kabilang kampo? Mayroong pangarap dyan. Ang nangangarap dyan maging presidente, yan si Virus, ayan si Lenny. Ang vice president dyan, sino? Si Kiko. Tsaka si Bombom. Yan yung mga nangangarap dyan. Meron pang kwento dyan. Kaso nga lang, hindi pa natin bigyan ng matinding konkretong reaction. Baka sabihin, gumagawa tayo ng chismis. Meron dyan. Merong gusto maging presidente din dyan sa kampo ni, wag na nga. Sa susunod na. At ito, mahirap dito, walang isasalang daw na witness. Hindi raw isasalang. Witness nila, pero hindi isasalang. Yung mga guro, galit. Alamin nyo kung alam nyo ba yung kwento ni Anta Clara? Galit na ho yung mga guro dahil sinabihan niya na, sabi niya, ibalik ang autoridad ng mga guro. Ex-DepEd director, sinabing, ito, pasok natin. Ayan. Ex-director, sinabing dapat ibalik ang karapatan ng mga guro na disiplinahin ng estudyante. Eto na, may panawagan na ho ata dito si, panawagan niyo ba si Bakina o pasibak niyo na si Clareng? Mas maganda. Kasi wala naman akong ginagawang maayos yan eh. Nanawagan si dating Department of Education Deputy Director Jose Marie Joey Pelaez na muling bigyan ng sapat na disciplinary authority o kapangyarihan na magpatupad ng disiplina ang mga guro sa loob ng paaralan. Ayon kay Pelaez, napapanahon na pag-isipan ang kasalukuyang sistema ng disiplina sa mga estudyante kasunod sa mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa kabilang ang Tacloban City. Alam nyo, totoo po yan.
ng panahon nag-aaral ako. Medyo pilyo din kasi ako ng mga kabataan ko eh. May kwento lang. Kaya ngayon, wala na hong takot yung mga estudyante sa guro at nababastos na nila. Kasi hindi na ho. Bali, ang nangyayari kasi pag halimbawa may nakita, may naikwento yung estudyante sa nanay nila, susugod ang nanay. At aawayin yung guro. Tapos, minsan magrereklamo pa. Ipapamedya. Ngayon, yung isang programa, sino man may hawak na programa, yung guro, mapapahiya. Tatawagan on air, sasabunin. Ganun nangyari. Kaya ngayon, may kwento ko lang kung ano yung disiplina ginagawa ng mga guro namin nung panahon na yun. Kaya takot kami sa mga guro. Pag nagkamali ka, maingay ka, alam nyo to, patilya, iaangat ka niyan, angat ka. Nagtuturo ang teacher, nakipagdaldalan ka, babatuin ka ng eraser. Okay lang, walang problema. Para may takot. Totoo yung sinasabi dito. Para magkaroon ng takot, madisiplina na maayos. Sasabihin ng iba, tama pa madisiplina mo yun, yung sasaktan mo, para matakot ho. Wag ho kayong kung gusto nyo matuto ang anak nyo sa disiplina, disiplinahin nyo mabuti. Tama yun. Kung hindi takot sa inyo ang anak nyo, dun nyo ipasa sa guro para madisiplina. Minsan pa, pag sobrang ingay talaga, napundi na sa akin yung teacher ko, pinagdadampa ako sa buong koridor. Di ba? Pero, walang gano'n. Walang violente ng mga panahon namin na gano'n. Takot kami sa teacher eh. Lalo na pag pina-squat ka maghapon. Di ba? Sige, kwento nyo sa akin kung ano yung karanasan nyo. Kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Kung nagustuhan nyo yung reaction video natin at yung mga komento, andyan po yung comment section, mag-comment lang ho kayo at mapapag-usapan natin yan. At syempre, sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na tawag dito na siya shoutout. Shoutout tayo ha. Kay Ma'am dito ayun kay Ma'am Pasita, shoutout po sa iyo ha. Shoutout kay Ma'am Pasita, special mention at siyempre kay Ma'am April at Adrian. Shoutout po sa inyo. At sa barangay Santo Barangay binabasa ko ha. Kay Captain, kay Kapitan Kagatin ng Agdao, Davao. Salamat po sabi kay Barangay Captain sa taga-barangay Agdao. Kay Kapitan. Ito pa kay Sir Rudy Kagatin. Shoutout po sa iyo, sir mula yan pagbati kay Ma'am Pasita at kay sa anak niya. Sa New Zealand si Jojim. Shout out Jojim salamat at Cupertino. Ayun. Shout out po kay Sir Jojim sa New Zealand, kay Kapitan Rudy Kagatin, kay Ma'am Charis. Ayan, shoutout segment tayo. Salamat ng marami kay Ma'am Pasita. Ito pa. Nawala yung nalobat yung phone ko kaya dito na ako magsha-shoutout sa ito view Pasensya na medyo Ayan Ma'am Amara Timberlake. Shoutout po sa iyo, Ma'am. Inaano ko yung Gina Tabalba. Salamat po. Shoutout po sa iyo, Leonardo Labro. Concha Sanggalang. Shoutout po sa inyo, Nur Rani. Henry Edig. Shoutout po sa iyo. Virgilio Evangelista. Shoutout po. Rainer Alapag. Shoutout po sa iyo. Emma Bongon. Lilia G. 9R. Shoutout po sa iyo. Asma Gimad. Shoutout po sa iyo Rogelio Singcol. Vegas Lover. Shoutout po sa iyo, Sir Jen Topacio. Norin Sumulong. Harry Scron. John Topacio again. Celia
Chavez, shout out po sa iyo. Christopher Roflo. Reynaldo Mol. Virgilio De Castro. Marisa Meliño, shout out po sa inyo. Ding Sablas. Zenaida Quinto. Luz Cunanan. Rosinda De Agbel, shout out po sa iyo. Lorna Cabrera. Ann Maris Sagansay, shout out po. Jung Lee, shout out po sa inyo. Edgardo Kumunog. Lourdes, si Ma'am Lourdes, shout out po sa iyo. Shashonin Orquiza, shout out po. Shell De Ferro, shout out po. Maria Cast, shout out po. Renato Yamson. Rant Plop, shout out po sa iyo. Ma'am Malu, Survival Mix Vlog, shout out po. Catherine Ramos, shout out po sa iyo. Ma'am Rosita Nuwas. Senaida Kristen Sen, shout out po sa inyo. Elizabeth Tino, shout out po. Maher Ching, ma'am, shout out po sa iyo. And June Buanen. Sabina Castillo again. Cesar Gabriel. Edison Johnson, shout out po sa iyo. Jocelyn Peria, shout out po. Bong Mercado, shout out po sa iyo. Adelaide Ibanez, shout out po. Willie De Los Santos, shout out po. Yan, kumabot tayo sa shoutout segment at ako na mo ay maglalambing. Please like, share nyo ating video at sa mga susunod ho na araw, damihan nyo po yung pag-comment para nababasa natin. Misa ho natatabunan eh. Hanggang sa muli ho, bye-bye, like and share.